At ngayong umaga, ang ating po na bibigyang pansin ay ito po pinatawag natin mga humps. First, we remember itong itsura ng mga humps. Ito yung mga sa kalsada, di ba? Makikita natin na ito'y nilalagay nila upang sa ganon yung mga lahat ng mga sasakyan ay wag bumilis. Ito yung nagpapabagal ng takbo ng mga sasakyan. And I hate humps. Ano mo ba na I hate humps as a driver? It's for going to Milwaukee at going to Madagdag, from Milwaukee. Ay, alam po ba na napakaraming mga humps yung daanan na yun. And I counted them all. 14. Yan. Tinapon nyo na. Naku po, sabi ko, bakit ganito yung ginawa ng mga tao dito sa daanan na to? Bakit naglagay ng napakaraming humps? So you're going to slow down. Then, anong gagawin natin? We must avoid those humps. Ganun po, yung nagpapabagal po sa ating paglago, sa ating pambuhay spiritual, ay kinakailangan ay i-avoid po natin yan. Iwasan natin ang mga yan. So ano ba itong mga humps na ito? Sabi ko dito ay there is a saying that says the greatest failure in life is to be successful in the wrong assignment. Gets po natin yun. Yung ipinapagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo nagtagumpay. God's greatest pleasure is in the growth of the church. Ano ba yung mga humps na ito? Heavy faith to go on or go back. Pinakailangan alisin o iwasan na natin yung mabibigat ang paa natin. Pagkaroon sa gawain ng Panginoon, kailangan mabilis yung mga paa natin. Diba? Yun ang mga humps natin sa buhay. Ang bigat ng paa natin, wala tayong gana, hindi tayo excited. Basta sa gawain ng Panginoon, as if na naging manhid na tayo pagkatapos ng mga maraming taon sa ating buhay. Every time, now we're talking of God's Word, we have to be excited tayo dapat. Sa trabaho, excited ka. Sa business mo, excited ka. Dahil kumikita ka ng pera. Pero bakit kay Lord hindi tayo excited? Napakabigat ng paa natin. Tama ba yun? Ang bigat-bigat lagi ng paa natin, napupunta dyan. Dami pong programa natin. Pero ang bigat-bigat ng mga paa natin upang pumunta, dumalo sa gawain. Ganun ba yung pagkatawag sa atin? No? We belong to an organization, no? Na mayroong plano sa bawat isa sa atin. Pero ang bigat ng paa natin. Why? Bakit ang bigat-bigat ng paa natin? Bakit ayaw natin yung mga bagay na ganyan? Di ba? Dapat ka excited ka eh. So, we're going there. Just like many other of our brothers and sisters. They are so excited. Many of them are coming. They send money. Wala sa kanila. Pera lang naman yun eh. Di ba? Sabi, wala akong pera. Wala akong pamasahe. That's the devil. Kung gusto mo, mayroong paraan. Pag ayaw natin, dami natin tayo yun eh. Di ba? What are we doing? Bakit hindi natin iwasan yung mga kabigatan ng paa natin yan? If there is work in the Lord, we must be excited. No? In attending it. Dapat excited tayo. Hindi yung wala ka man lang excitement. No? Tama ba yun? No? We belong to the body of church. We have to do our part. We have to participate. Wala namang huwali sa atin sa body of Christ eh. Pero maghiwalay. Kung kamay ka, ayaw mo maging bahagi ng katawan. Depende, di ba? You cannot do your own.
We have to join, we have to participate because we belong to one body. Isa lang naman tayo. Eh, kailan tayo kikilos? Pag huli na ang lahat? Pag wala na? Di po ba? Ay, sorry. Yun. Ang sabi ni Paul, Paul, in spite of being in prison. Yan, nasa bilangan niya. Ano ginawa ni Paul? He continues to write the letters of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon in spite of being in prison. Nakita niyo? Kahit yung bilangguan walang magawa kay Paul, he will continue to do his work that is assigned to him. Patuloy siyang gagawa ng sulat. No, patuloy niyang maalahanan ang kanyang mga kapatid, no, sa Efeso, sa Filipos, sa Colosas, at doon kay Philemon. Nakita pa natin huminto si Paul. Sinabi ba ni Paul, no, bahala na kami lang, nakakulong ako, wala magawa. Hindi. Meron at meron tayong magagawa. No, katulad ni Paul, meron at meron tayong magagawa sa Panginoon. We can, di ba? Alisin natin, God is not pleased with heavy legs, heavy feet. Bigat-bigat ng paa natin. No? Di katulad ng mga bata pa tayo sa Panginoon. No? Nung tayo kabataan pa sa Panginoon, very excited. No? Pinipo ako sa mga kabataan. No? Ang sipag-sipag nilang lumakad. Ang sipag-sipag nila. Nakakahawa yung kasipagan ng mga kabataan, lumalakad upang humayo, upang magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Yes. But now, where are we now? Nawawala ba yung kasipagan? Hindi. Nagpapatuloy yan. Hanggang buhay tayo, hanggang malakas ka, hanggang binibigyan tayo ng hininga ng Panginoon, nagpapatuloy yan. Ang kasipagan natin. Hindi mabigat yung paanan. Matanda na kasi ang pastor. Bakit? Walang matanda sa Panginoon. Kalabaw lang ang tumatanda. Di ba? Kalabaw lang. Tinan po natin ang mga kapatiran. Kahit matanda na. Di ba? Ay patuloy pa rin silang naglilingkod sa Panginoon. Kapatid, alisin po natin. Iwasan natin yung naps na yan. Mabigat ang mahal. To go on or to go up. Hindi nakakatulong sa atin yan. Hindi na please si Lord yan. Yung mabibigat ang paa natin. So we are sometimes contented to have 50, 100, or 200 people in the church. Tama na ito, Lord. Ito lang kaya ko. Pag natin mo na yung goal na yun, no? We are an established church. The church is already full. So, huminto na tayo. We do not want to go on and go up. Yan ang problema. Minsan. Dapat patuloy. Nagpapatuloy yung mga paa natin. No? Kinakailangan magkakaroon ka ng daughter church. Dapat ay gumawa tayo. That is our program. Magkaroon tayo ng OHB, Home Bible Study, na kung saan umpisan natin bilang mga lingkod ng Panginoon ang pag-aaral. Mag-i-invite tayo ng mga tao upang may lapit natin sila sa Panginoon. What if we do not have that? Diba? We are so mature enough. No? Ang daan na yung maraming mga taon. Hanggang ngayon hindi pa tayo maaawak ng cell group. Hindi ganun ang plano ni Lord. No? Ikaw ay lalago at pagdating ng araw, ikaw ay hawak, ikaw ay isang grupo at mag-i-invite at magdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. That is our task. Yun ang task natin. Hindi po yun. Lagi na lang tayo sa comfort zone natin. Okay na ako dito. Ligtas na ako. Yun po yung wrong mindset. Ligtas ka na, ayaw mo na kumilos. Bahala na ba yung iba? Hindi.
We have to continue. No, meron tayong gawain na task na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan maging successful tayo doon. Doon tayo dapat maging successful. So, we are lifting God's power to multiply. The Lord, our God, is a God of multiplication. Pag nag-upisa tayong kumilos, yung mga mabibigat na paa na yan, God will bless us. God will multiply us. Multiply tayo. Kung nasipag yung mga paa natin, kung yung mga paa natin handang lumakad, handang umakyat, magpatuloy. Sabi ni Paul, nagpapatuloy ako. Sabi ni Paul, hindi yung huminto siya. Hindi yung tama na sa kanya yung nagawa niya. Ang sabi ng aking kaaway, ang sabi ni Satan, stop! Minsan yung pinapagyan natin. Di ba nakakalungkot? Sabi ni devil, stop! Ngayon, anong nangyari sa atin? Tubig yung yata yun. But the Holy Spirit says, step up. Kumabang ka. Ilakad mo ang mga paa. Yung mga mabibigat na paa na yan. Ilakad mo. Tinamang tayo nilo para lumakad. Ipahayag ang mabuting balikan. Yung task natin. Yung gagawin natin. Huwag mong pakinggan si devil. Makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu Santo na namumuhay sa buhay natin. Pakinggan natin. Step up! Dapat ay humakbang tayo upang gampanan natin yung task na ibinigay sa atin ng Panginoon. Unsaved people need the feet of those people who would snatch them from fire. Yung mga tao hindi palitas, yung mga tao, sabi ng Panginoon sa Jude, snatch them from fire. Yung mga tao nasusunugan, yung mga tao mapapahamak, gusto nila yung mga paa, na magliligtas sa kanila, sasaklolohan sila doon sa pagkasunod. Yung bang nagliligtas pabagal-bagal, snatch them from fire. Nasusunod na, hindi mo man lang takbuhin, puntahan upang iligtas ang tao yun. Wala namang ganun, di ba? Yung taong nagliligtas, mabilis yan. Ang bilis ng mga paa, hindi mabigat ang paa niyan. Kasi sabi ni Jude, snatch them from fire. Maging mabilis tayo para sa kaligtasan ng ibang tao. If we have that opportunity, tell them about Jesus, tell them about salvation, tell them about the gospel, upang hindi sila mapahamak sa darating na panahon. Kawawa naman sila. Di ba? Katulad ng rich man, yung naghihirap doon sa apoy. So ano sabi ni Isaiah? Doon sa mga paa na hindi mga mabibigat. Di ba? Ano sabi ni Isaiah? How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Di ba? Kaysa naman na yung mga paa natin, sasabihin ba ni Lord na, ang gaganda ng mga paa ninyo, hindi man kumikilos yung mga paa natin. Can the Lord say to us that? Ang gaganda ng mga paa natin. Bakit? Kasi nakanda tayo, na gawin yung ipinapagawa ng Lord sa atin. Bringing good news to people, proclaiming peace, and bring good tidings, and proclaim salvation. Doon pa lang gumaganda yung mga paa natin. Ngayon kung hindi tayo kumikilos, ang bibigat ng mga paa natin. Ayun ni Lord yan. Kaya nga sabi ni Isaiah, ang gaganda ng mga paa ninyo. Di ba? Mga paa, nakahandang magbatid ng mabuting balita. Handa magbatid ng kaligtasan
sa tao. Wow! Gusto niyo ba marinig yung magagandang paa? Then, gawin na. Yung pinapagawa din sa akin. Nainis si Lord sa mga paang mabibigat na yan. Ang bigat ng paa natin pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ka man lang masilip, Lord, makadalo, makita minsan sa gawain ng Panginoon. Tuwing Sunday, nakakaya naman kayo, di ba? Paano tayo tatawagin mabibigat o mabubulag ng mga paa natin, di ba? Pagka tayo nagsisipa. Amen? Pagpasipag tayo sa Panginoon, ang ganda ng paa natin. Di ba? Galit na galit tayo, di ba? Doon sa mga nagsasabi sa atin na against sa atin. Pero ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Dapat ba tayo magalit sa Panginoon? Dapat magpakumbaba tayo. Dapat tumingi tayo ng tawag sa Panginoon. Dahil, Lord, sa mga nagdaang Panginoon, ang bigat ng ating paa. Kung meron nga na Bible study, kung meron mga prayer meeting, kung meron mga anong gawain, pagsikapan natin yun. Kasi nga, tayo ay mga tinawag ng Panginoon. Hindi naman yung mga ansipang tinawag ng Panginoon magbalita sa atin eh. Di ba? And believers will not do that for the Lord. We are the one, we believers, those who are called ones. Yun ang gagampan ng ating ng pagkatawag sa atin. Doesn't matter how old you are. Ito is Pastor Gar. He's 75. Pero ang sipag ng kanyang paa upang manganak, magtulog. Di ba? Ang kanyang buhay. No? Sabi nga niya, no? Yung buhay niya is ready, no? To give it to the Lord. Amen. Ganun din naman tayo. Hindi problema yung edad, hindi problema yung karamdaman upang hindi ka humayo. Di ba? Pastor God has many sickness. Dami niyang sakit. No? Sakit ang kanyang likod, mayroon siya karamdaman sa internal, no? Pero nagpapatuloy siya. Ang sipag niya. Amen? Ang sipag niyang mag-Bible study. Ang sipag niyang tumawag ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang sipag niyang mag-imbita. Ang sipag niyang pumunta sa anong gawain. 75 na yan. Tayo, ilang taon na tayo. Ang pagkata pa natin, di ba? Di pa tayo nakarating ng 70. Yan, kung malapit ka kami. Tsaka si Pastor Abel. Pastor Abel. Si Pastor Abel, 67 na. Yan. O, ang sipag na rin. No? Parang hindi siya nawawalan ng enerhiya. Bakit? Doon tayo dapat maging successful, di ba? Masipag yung mga paa natin. No? Pagdating kay Lord, excited tayo! Di ba? Dapat excited! No? Hindi yung sorry po, Pastor. Lagi na, mag-sorry ka kay Lord. Di ba? Mag-sorry ka kay Lord kung yung paa mo ang bigat-bigat. Di ba? Hindi po sa akin. Si Lord, ang pinagliling ko lang natin, hindi po yung pastor. Ang pinagliling ko lang po na ang Panginoon. Malagon ka sa Kanya. Malalagon ka sa Kanya. Kung ang paa natin bigat, iwasan natin yung kabigatan ng mga paa niya. My number 2, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Panakakarating yung hangganan. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yun ang dapat. Diba? Kalimutan na yung mga nakaraan. Yung lahat ng mga pinagdaanan at pagsikapan. Yung, no? Yung mga bagay na nasa unahan natin. May mga nasa unahan natin yung gawain ng Panginoon. Yun na sa unahan natin yun. Yung mga pas na yan. Bakit ka pa mag-i-stay dyan? Di ba? Ano bang magagawa ng pas na yan? Iiyak ka lang. Look what is in front of you.
straining toward what is ahead. Tingnan mo yung nasa harapan. Yan. Ano ba yung pinapagawa sa atin ni Lord? Ano ba yung task na gagawin ko? So, and then verse 14, I press on. Yun, sinabi na naman ni Paul. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi doon sa Tagalog kanina, ako ay tulad ng manlalaro. Sabi, nagsusumikap upang marating ko yung hangganan at makamtan ang reward o regalo na yun ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Heavenward, tayo papunta sa langit. Papunta tayo sa langit, ano ginagawa natin? Papunta sa mundo. Kapatid, heavenward yung puntahan natin. Diba? So yun ang dapat binigyan natin pansin, priority sa buhay natin. Yun ang dapat. So what is it in point number 2? Ano mga humps na yan? The humps of unwilling heart to retire from the past. Unwilling heart. Yung kanyang puso, unwilling. Upang kalimutan ng mga nakaraan. Lagi na lang nakapokus doon sa nakaraan. No. Retire from it. Have a willing heart. Yun ang ibig sabihin. Point number 2, yung humps na yan, unwilling heart. Puso natin. No? Yung puso natin kailangan laging willing. Yan. Naharapin yung hinaharap. Hindi yung bagay na nakalipas na. Humps yan sa atin. Yung puso natin, check our hearts. Are we willing to continue in serving the Lord or not? Yun ang tanong eh. Diba? Willing ba tayo na patuloy natin paglingkuran ng Panginoon? Kalimutan na natin yung mga bagay na pinagdaanan o nakaraan natin. What is ahead of us? The Lord assigned us to do. Dapat yun ang gawin namin. Diba? Magsigaw kami. Minsan narinig ko si Brother James. Sabi niya, my calling is to be a pastor. Di ba napakasarap pakinggan yun? Yung sa'yo willing, di ba? To move forward na kanyang plano sa buhay niya ay maglingkod sa Panginoon at maging pastor ng Panginoon. Di ba? He's only 16. Brother James, when you're 18, come to me. No? And have a license upang maging pastor. 2 years na lang. Nakintay mo. To take an examination. Kasi kung hindi pwede mag-take yung 70. Unwilling heart. Iwasan ko natin. The windshield of a vehicle is much bigger than the center mirror. Kasi nyo, bakit malakas siya? Yung windshield na yan, yung salamin do, yung windshield na nasa harapan natin, upang makita mo, di ba? Yung lahat ng mga bagay na nasa harapan natin. Kasi dyan tayo dumadaan eh. Wala na tayong pakialam doon sa likuran natin. Kaya yung center mirror, ang size, the windshield size is 2 feet by 5 feet. Ang laki ng windshield. Lahat tayo, halos merong sasakyan. Di ba ba? Malaki yung salamin sa harapan. And the center mirror, yung sa gitna, ay it is only 2 inches by 5 inches. Ano yung sabihin doon? Bakit malaking sarap? We need to focus more on the future than on the past. Kaya malaki yan, makikita mo. Yan, di ba? Ang mga nasa harapan mo, kailangan mo lang. Kung malito sa lamig sa harap, 2 feet, 2 inches by 5, meron ka bang makikita? Yung tinatahan mo, hindi, di ba? As you travel, kailangan mo yung malapad na windshield, malaking windshield. Hindi yung maliit na parang center mirror lang. Makikita mo doon yung nakaraan na. So yun, ang ibig sabihin ko na when you are driving a vehicle, when you are walking,
with the Lord, kailangan mo yung malaki, malawak, no? Yung nakikita natin sa ating harapan na dapat ay bibigyan natin pansin. Yun doon tayo mag-focus. Yung mga bagay na sa harapan natin. What is in our mind will affect our disposition. Kung nakatingin ka lang sa center mirror o yung side mirror, apektado, di ba? Forget the past. Learn to retire at the past. We must have a willing heart. Amen? Doon sa trabaho, gawain na ibinigay ng Lord sa atin. Willing dapat tayo. Hamsen yung unwillingness, no? Yung puso mo. Pastor, ipanalangin. Ipanalangin yung tawagin nyo. Pastor, ipanalangin yung lagi kang unwilling. Di ba? Dapat po ang binibigay sa atin ni Lord, sa ating harapan. Yun ay bigyan natin pansin. Yung gusto natin laging bukas sa mga bagay ukol sa Panginoon Diyos. Remove that unwillingness of the heart. Ano sabi? Hindi tama yun. Lagi ka lang unwilling. No? Moses has a bad experience from the past. But God called him to deliver his people out of Egyptian bondage. Napansin niyo si Moses. Steady na siya doon sa land of Midian. Umabot na siya doon ng 40 years. Content na siya doon. Dahil meron siyang masamang karanasan, naging fugitive siya sa Egypt. Pumatay siya ng isang Egyptian. At ngayon ay hinahanap siya upang patayin. But one day, the Lord told him, Moses, deliver my people out of Egyptian bondage. Tumanggi ba si Moses? Yes. Ang dami niya reason. Isang gano'n tayo. Di ba? Katulad tayo ng Moses. Sabi ni Moses sa Exodus 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sa harapan ng Diyos, sabi niya, Lord, sino ba ako? Upang pumunta sa Paraon at sabihin kay Paraon na palayain ang aking mga kababayan. Sino ako? Hindi mo ba alam, Lord, ako'y fugitive? Hindi mo ba alam, Lord, ako'y hinahanap ng mga Egyptian? Hindi mo ba alam, Lord, ako'y nakapatay ng Egyptian doon? Ngayon, sino ako? Para magdala, palayain ng mga Egyptian, mga Israelites. Ano bang reason na yun? Moses? Alibis. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Sabi niya lang yun. Opinion lang niya yun. Di ba? Pagka ayaw mo, dami mong dahilan. Lord, hindi po ako mahusay sa pananalita. Lord, ang bagal-bagal kong magsalita. Pag ayaw mo, dami mong dahilan ngayon. Paano naging totoo ba sinasabi ni Moises? Ang sakliyo niya? Hindi. Bakit? Pag-aaral niya si Moises. Yung lahat ng pag-aaral, no, about Egyptian language, culture, lahat, napakatalino niya si Moises. At sabi niya, hindi siya mahusay. Sabi na yun. Di ba? Di ba ganun din tayo? Pastor, maramihan mo. Pastor, ako makanyang kagaling kaya pamanyalita. Pastor, mabagal po magsalita. May gaaral na po, nag-aaral na tapos kakabihan mo yun. Ang dami mo nang pinag-aralan, elementary, high school, college, master's, doctorate. Ganyan si Moises doctorate na yun Tapos sasabihin mo kayo, gano'n. Kaya sabihin, sino bang gumawa ng bibig mo? Yun. Meron pa bang masagot si Moses? Meron bang mahirap kay Lord? Kung gusto niya.
O papalagay natin, hindi ba mahuhusahin ka ni Lord? Hindi ba pakakalingan ka ni Lord? Ang galing-galing mo? Sino ba nagbibigay ng knowledge, wisdom? Hindi ba si Lord? Hindi naman galing sa atin yun. Kung gusto ni Lord maging bobo ka, di ba? Pero maging bobo tayo. Kung ayaw naman ni Lord na maging bobo tayo, maging matalino tayo. Kaya ang talino natin eh. We are not the wisest man living in this world. Bakit? Pinili mo si Kristo. Okay? Wise tayo eh. Yung iba, ayaw. Ikaw, ang galing mo. Isang araw, pinili mo si Kristo sa buhay mo. Kapatid, ang galing mo. Ang wise mo. Di ba? Pinili mo yung tama. Hindi ka nagkamali sa buhay na ito. No? Ikaw ay pinakamatalino sapagkat pinili mo yung the best sa buhay mo, si Kristo. Yung iba, kahit matalino sila, kahit mga attorney, kahit mga engineer, kahit mga architect, sila ay naging bobo. Bakit? They are fools. Kasi hindi nila kinilala si Kristo, ang Creator, ang Savior ng mundo. Diba? Imagine, you're only a creation, tapos yung Creator hindi mo in-acknowledge. Diba? Ang tali-talino mo, pero hindi mo in-acknowledge si Lord. Hindi mo lang lahat ng bagay galing sa Kanya. Kaya ka naging matalino dahil kay Lord. Kaya ka matalino ngayon eh. Kaya nasa posisyon ka ngayon. Kaya meron kang nagtatanong pa yung wisdom dahil kay Lord. Hindi dahil sa iyo. Sino nagbigay ng talino sa atin? Hindi ba si Lord? Kaya naging successful ka sa buhay na ito. It is because of the Lord. Meron ikang inabubuhay ngayon dahil kay Kristo. Tapos, we have an unwilling heart. Diba? Diba? Iwasan mo natin yung mga unwillingness of the heart. Dapat lagi willing tayo. Diba? Yung puso natin open na kami, sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon, masipag tayo. Diba? Di ba rin gumastos ka? Dahil saan ba galing yung pera natin? Galing naman kay Lord dyan eh. Diba? Magkakaroon ka ba ng pera? Hindi ka binigyan ni Lord. Diba? Hindi ka magkakaroon ng pera kung hindi ka bibigyan ni Lord. Sa Kanya lahat ng mga bagay niya. Lahat galing sa Kanya. Tapos, ang tipid-tipid natin sa pera. No? Well, Pastor, wala kaming kakainin ba ngayon? Mamamasahe pa ako. Ang Panginoon ay lalo ang bibiyaan ng Panginoon. No? Kung inuuna natin, kung yung resources natin, minagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo mawawalan. No? Nawalan ka kung meron kang unwillingness. Dahil about those things. Isa ba? Moses is just making alibis. He cannot retire from the past. God could not linger on the past to determine our destiny. Hindi mananatili si Lord doon sa past natin. God will call us to move forward. Yun ang ginawa niya kay Moses. Ang sabi niya kay Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. Meron pa ako si Lord sa atin eh. Walang makakatayo sa harapan o Joshua hanggang ikaw ay namubuhay. Sabi niya kay Joshua, bak ka na matatakot kung walang makakatayo against you. Then, as I was with Moses, kung paano sinamahan ko si Moses, ganun din naman ikaw, Joshua, sasamahan kita. Sasamahan tayo ni Lord eh. Ba't ka matatakot? Diba? So we'll have that willingness. No, lagi tayong willing. Bakit? Kasi sasamahan naman tayo ni Lord eh. Kung si Lord kasama mo, I will never leave you nor forsake you. Ba't ka matatakot tayo? Meron ba dapat ikatakot? Meron ba dapat panghinayang? Sinamahan ko si Moses, Joshua. Sasamahan kita.
hindi kita iiwan, bababayaan. Ganun din pangako ni Lord sa atin. Bakit tayo mag-aalala sa buhay na ito? Di ba? Na kung inuunan natin ang Panginoon, lahat ng mga bagay na yung daring na lang sa atin. Matthew 6:33. No? Seek ye first His kingdom and His righteousness. All the things will be added to you. Hindi mo na kailangan mag-pray. Sabi ni Lord, idadagdag lang yung kabuhayan natin araw-araw. Magkakaroon ka niyan. Will only be added to you. Hindi ka na kailangan mag-pray. Di ba? Si Lord, habang inuuna mo siya, hinahanap mo siya, sumusunod ka sa Kanya, at umahayo ka, si Lord, hindi ka niya papagkulangin. Kaya mo po na dapat mag-alala sa buhay nito. Merong ibibigay si Lord sa atin. 1 Samuel 17:37, ang sabi ni David sa kay Haring Saul, lalabanan mo ba yung higante niya? Sabi ni Saul. Baka mapahamak ka. Late mo. Higante yan. Almost 10 feet. Ikaw, ilang feet ka lang. Siguro si David, almost 6 feet. Wala ka. Ano sabi niya? Kasi kabataan si David. Savior, 17 pa lang. Then, sabi lang ni David kay King Saul, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Amen. Si Lord ang tagapagtanggol mo at tumatatakot. Si Lord kasama mo. Sabi ni David, ako nga, pastor lang. Hindi ako pinabayaan ni Lord sa mga leon, sa mga kuko ng mga leon, at sa mga kuko ng mga oso. Hindi ako pinabayaan dito pa sa Philistine na hindi ulit pababayaran ni Panginoon. Hindi ka tayo pababayaan ni Lord. As long as we have the willingness, no? David has the willingness in his heart to fight Goliath. And he's sure that he will be victorious against this giant. Tayo rin. We are so sure we will be victorious. The task given to us. Doon tayo tinawag. Doon tayo dapat magtagumpay. Doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Doon tayo dapat matumpay. Ililigtas tayo. Magtatagumpay tayo sa kaaway natin. Ano si David eh? Sayang po yung mga salita ng Panginoon kung hindi natin inaangkin ito. Kapatid, magtatagumpay ka. Doon sa ipinapagawa sa iyo ni Lord. Ano man ang ginagawa mo ngayon? Nagtagumpay ka na dito sa mundo, no? Sa trabaho, no? Sa lahat ng bagay na inanap natin dito sa mundo. Hindi ka ba papagtagumpay ng Panginoon sa mga bagay na spiritual? Pagtagumpay tayo. Dapat yung unwillingness na yan, mawala yan. Haps. Sa buhay natin yan. Upang hindi lumago sa ang ating iglesia. Mga haps yan. Kung takot si David, ano yung mga Israelites? Eh di naging matatakotin na sila lahat. Di ba? But there is a man of God like David. There is a man of David like you and me, na magtatagumpay at magtitiwala sa Panginoon na ililigtas siya kahit sino pang higante sa harapan niya. Tayo yun. Kapatid, magtatagumpay ka doon sa pinapagawa sa iyo ni Lord ngayon. Then number 3, in verse 15 it says, all of us then who are mature should take such a view of things. And if someone of you think differently, that too God will make clear to you. All of us who are mature. Kapatid, ano ba ito? We have that ham, which is a malnourished spirit. Immature. Hindi lumago eh. Hindi lumakas. Konti kasing kinakain. Yung batang malnourished, malaking tiyan, butot balat. Ibig sabihin, walang sustansya. That is the ham. We have the
malnourished spirit. Bakit? Di tayo kumakain ng tama. Nung kulang tayo sa pagkain. Tingnan mo, yung aso mo, huwag mong pakainin, no? Sa loob ng isang linggo, minsan mo lang sa pakainin. Ano mangyayari sa aso mo? Ang payat siguro, no? Butot balat siguro yung aso mo. Ganun din naman sa spirit mo, di ba? That malnourished spirit, iwasan natin maging malnourished tayo. Kulang tayo ng pagkain spiritual. Kapatid, subukan mong hindi kumain maghapon. Anong mangyayari sa'yo? Malalapod ka. Di ba? Bakit? Hindi ka kumain. May itlog dyan, hindi ka nagluto. May gulay dyan, hindi ka nagluto. May corned beef dyan, hindi ka nagluto. May masarap na pagkain dyan, hindi mo kinain. Meron bang ganon? Eh bakit sa spiritual minsan tayo malnourished? Di ba? Di man mabuksan ng Word of God. Di man mabuksan ng Bible. No? Buong maghapon, lumipas, dami ginawa. Yung Bible nakalimutan. Ano mangyayari sa atin? We will have that malnourished spirit. Kapatid, huwag natin kalilimutan yung salita ng Diyos na pagpulay-pulayan araw-araw. Kasi yung pagkain natin, maliban na gawin natin yon, ikaw at ako ay malnourished. Pag malnourished ka, meron ka magagawa? Wala. Wala kang lakas eh. Sipin mo nga, malakas ka spiritual, hindi ka kumakain. Sino nagsabi sa iyo? Diba? Wala namang malakas sa spiritual, hindi kumakain ng pagkain ng Panginoon. Ng Word of God. Kapatid, pag hindi ka nagbasa ng maghapong ito, ng banal na kasulatan, mahina ka. Wala pong malakas na hindi kumakain. Diba? Mahina tayo, kapatid. We need to, sabi nga, set a time for our devotion, for Bible study. Huwag natin kalilimutan yan. Araw-araw lang. Kakainin naman natin yung ating spiritual na buhay. Kapatid, kawawa naman yung spiritual na buhay natin. Hindi kumakain. Hindi ka ba maawa kung sa tao hindi kumakain ng pagkain? Maawa ka, di ba? Di ba tayo naawa sa sarili natin? Hindi tayo kumakain ng spiritual na pagkain. Di ba hinaman tayo, di ba? Avoid that traps. Malnourished spirit. Spiritually malnourished. Plenty of spiritual food available, but eat only once a week. Kakalungkot naman, no? 6 na araw hindi kumakain. Tuwing linggo lang kumakain. Ano mangyayari sa buhay natin? Is that enough on Sunday to be fed by the Word of God? Wala kami sarili. Pagdating ng Lunes ay kumain tayo. Kapatid, ang dami mo nang ginawa. Hindi ka man lang nagbasa. Di ba? Hindi ka man lang naawa sa sarili mo na hindi ka kumain maghapon. Yung Bible nakatiwang-wang. Wala man lang tayo ginawa. Ginawa mo na lahat ng trabaho mo, nagluto, nagsaing, lahat ginawa mo na. Hindi mo man lang binuksan yung Word of God. Kapatid, malnourished spirit. Basa natin. Our spirit is weak and cold and did not mature in the purpose of God. Kaya sabi ni Paul, tayo na maging mature na. Yan. Kasi si Paul, sumusunod kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Hindi yung imitate nila, sabi ni Paul. Kasi si Kristo ang sinusunod ko. Siya yung ginagaya ko. So, gayahin ninyo, sabi ni Paul, maging mature tayo. Yun. Si Paul, hindi niya nakakalimutan. No? At siya ay naging matagumpay. Siya ay pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Bakit? Because of yung tinatawag natin maturity.
naging mature siya. Ang sabi niya dito, hindi sa katulad ni King Saul. Ang sabi ko, King Saul is in a backsliding spirit. Bakit? Disobedient po si Saul. Sabi ni Lord, patayin mo lahat. Huwag kang magtira. Nagtira. Si Lord nang nangutos, sumuway pa. Hindi niya pinatay ang lahat na ipinapatay sa kanya ng Panginoon. Patayin mo, sabi niya, lahat ng mga tao, bata, matanda, pati ang kanilang mga hayop, patayin mo lahat, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Subalit si Saul, hindi sa sumunod, meron siyang disobedient, meron siyang backsliding spirit, hindi sumusunod sa salita at utos ng Panginoon. At yun ang mangyayari sa atin pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Nagpiplease ba si Lord kung hindi tayo sumusunod sa Kanya? Natutuwa ba si Lord? Ay, it's okay lang anak, kahit hindi ka sumunod sa akin. Diyan ka lang. Kapatid, ano mang pinapagawa sa atin ni Lord, sundin natin ng buong puso. Huwag susuway sa sinasabi ng Panginoon. Hindi kagaya ni David is in Holy Spirit. Nakahandas kang sumunod sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Hindi niya hahayaan ang kanyang bayan ay pagtatawanan ng mga Pilisteo nito. Yung mga naghahamon na yan, haharapin ko. Si Saul, inutusan ng Panginoon. O patay mo lahat. Hindi sa sumunod. Hindi na sa pinakinggan ng Panginoon. Sabi sa 1 Samuel 28:6, if inquire of the Lord, yan ang mangyayari minsan. Yung mga hindi sumusunod, hindi sila makikinggan ng Panginoon. Kapatid, kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ang sabi nito, Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Walang sagot si Lord. Kahit anong panalangin niya. Hindi siya nagtiis, hindi siya nagtyaga sa pananalangin. Hindi siya nagsisi sa kanyang mga ginawang kasalanan. Hindi nga sa pakinggan nila. Hindi siya tutugunin nila. Yung kanyang mga request, walang sagot. Wala kayo. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa isang mangkukulang o sa espiritista. Kapatid, kung bang hindi tayo tinutugon ni Lord ngayon dahil sa pagiging masuloy natin, ano gagawin natin? We have to repent. Di ba? We have, pagtsakan tayo sa pananalangin at tayo ay tumawag sa Panginoon ng buong puso. Siya pakikinggan na siya ay pakikinggan tayo ng ating Panginoon. Anong ginawa ng David ito? Pumunta sa espiritista. Pumunta sa albularyo. Pumunta sa quack doctor. Gusto kong kausapin si Samuel, sabi niya. Hanapin mo yung babae yun. May isang magkukulang, isang enkantador, isang espiritista upang ako ang magtanong sa kanya. Ayun na. Lalong galit si Lord. Pag iba yung pinupuntahan mo, iba yung tinatawagan mo. Yung mga abomination pa naman kay Lord, yung mga karunag-jumal, ito kalumatang espiritista. Galit na galit si Lord sa mga espiritista niya. Tapos doon mo lalapitan. Lalong magagalit si Lord. Di ba? Si Lord lang ang dapat nating lapitan. Unang-unang tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Nakanda sa patawad. Hindi yung lalapit ka ng iba, pupunta ka sa iba. So, point number 4, verse 16 to 17. Only let us live up to what we have attained. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. Follow my example. Be a model. Sabi ni Paul. Ganun tayo. We are mature, we model. So, ano pang uli? Letter P. H-U-M-P. Perplex. Avoid that perplexity. Ano yung sabihin perplex? Unstable. Hindi steady yung kaisipan. No?
Ang sabi po sa dictionary, perplexed means confused and slightly worried for lack of understanding. Avoid po natin yun. Yung meron tayong unstable mind, no? Thinking, no? Confused, no? Confused ako. Yan. Iwasan natin yung mga hams na yan. Dapat hindi tayo confused. Dapat yung mind natin steady yan. Steady sa Panginoon. Walang makakapagpigil sa'yo. No? Yung perplexed heart, laging nag-aalangan yan. Laging confused yan. Hindi alam ang gagawin. Bakit? Sabi niya, kulang ng understanding mula sa Panginoon. So, sabi sa John 13:31 to 32. Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. Mas ka na rito. Kasi gusto kang patayin ni Herod. Takot ba si Lord? Papatayin ka ng hari. Sabi ng Pariseo, steady lang, si Lord. Diba? Herod wants to kill you. Anong sabi ni Lord sa kanila? Verse 32. He replied, go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. Steady lang sa Lord. Kung ano yung dapat niyang gawin, gagawin niya. Napansin niya? Ano dapat natin gawin para kayo gawin natin? Walang makakapagpigil sa atin kasi hindi tayo confused. Diba? Yung mind natin, stable yan. No? Avoid that perplexed heart. Ang taong laging nag-uwal, taong unsteady yung kanyang mind. No? Alisin natin sa buhay natin yan. Why? Kaya kailangan maging steady yung kaisipan natin. Hindi tayo confused. Maging katulad tayo ni Lord. I will keep on driving out demons kahit na sinong manakot sa akin. Walang makakapagpigil sa akin sa ginagawa ko para sa Panginoon. Dapat ganun. Walang makakapagpigil sa iyo. Hindi yung kung sino-sino lang takot ka. Di ba? Pag para sa Panginoon, huwag kang matakot. No? Alisin natin yung heart na yan, yung perfect heart na yan. Hindi tama. Gusto ni Lord, do what is assigned to you. Walang mga hams yan, walang mga obstacle yan. Para sa'yo, gagawin, tutuloy ako yan. Kahit anong mangyari, magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa para sa Panginoon. Walang sino mang makapagpigil sa akin, kahit na inherit pa yan. Yan si Lord eh. Matapang. Yung pinapagawa sa kanya ni Father, gagawin niya. Eh, kumusta tayo? Tayo ba walang kinatatakutan sino man sa paglilingkod sa Panginoon? Dapat wala! Di ba? Walang posibilidad sa atin na makapagpipigil yung ipinapagawa ni Lord sa atin. Kahit sino ba yan? Hindi siya makakapagpigil yan. Kahit makalusap mo yan, pag pinipigilan ka sa gawain ng Panginoon, hindi pwede. Bakit? Luto sa atin ng Panginoon. Tapos di natin gagawin. Walang hindi natin magagawa, no? Magtatago pa lang lingkod ng Panginoon, no? Kasi nakafocus tayo sa Panginoon. Sa kanyang gawain na binigay sa bawat isa. Meron tayo kanya-kanyang pinapagawa sa Lord. Gawin natin yun! Ano bang pinapagawa nila sa atin? Gawin na natin! No? Yun ang ibig sabihin na I will keep on going out and proclaim the message of the Lord. No one can stop me, even Satan. Wala makakapagpili. Tuwa-tuwa sa Lord sa atin. Pagkagalan tayo. Mas please, pagkagalan tayo. No? Yung ginagawa natin, yung pinapagawa ni Lord sa atin. Tuwa si Lord na yung matatakotin. No? Laging nag-aalala. Laging complicated.
Natutuwa ba si Lord sa atin noon? Wala. Kahit na sino naman, walang natutuwa. Di ba? Sa trabaho, gagawin mo yung ipinapagawa sa'yo. Kasi trabaho mo yun. Kailangan maging, sabi nga, maging maganda ang resulta ng ginagawa mo. Kasi yun ang pinapagawa sa'yo. Matutuwa yung boss mo. Di ba? The Lord or the boss will be pleased to you because you are performing well and good. Pupromote ka pa man. Pupromote ka ni Lord. Amen? Yes, kung sa mga bagay na ganyan, hindi tayo nagtatagumpay. Ano tayo pupromote ni Lord? Eh, pinapagawa nga sa atin Lord, ayaw natin gawin. Pupromote ka pa ni Lord? Walang ganun. Walang napupromote na walang ginawa. Kaya ka na-promote kasi ginampanan mo ng buong puso mo yung dapat mong gawin. Ginampanan mo yun eh. Doon natutuwa yung boss sa trabaho. Pa-promote kita. Tatas ko sweldo mo. Kasi ginagawa mo yung dapat. Eh, gaano pa kaya sa school ba? Tuwa si Lord, di ba? Kasi wala kang takot pag ginagawa mo yung tungkulin mo sa Panginoon. Walang sino mang tao na makapagpipigil sa'yo. Kasi para sa Panginoon yan. Ano bang nakapagpigil sa atin? Yung asawa natin? Yung magulang natin? O yung mga kaibigan natin? Meron bang pumipigil? Walang makakapagpigil sapagkat pinigay sa atin ni Lord ang gawain yan. Si Lord ang nagputos. Hindi mo ba susundin si Lord? Si Lord ang nagputos eh. Tapos hindi ka susunod. Mas matakot ka pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Matakot ka. Pag hindi mo ginagawa ang trabaho sa opisina, matakot ka. Bakit? Baka mamaya patawag ka na, suspended ka, kaya fire out ka na. Bakit? Hindi mo ginagawa eh. Gano'n pa sa Panginoon? Hindi mo magagampanan ng buong puso yung paglilingkod sa Panginoon? Eh, si Lord ang nagutos niya. Did succeed because of their determination. Tinan niyo yung mga magnanakaw. Bakit matagumpay silang makakapagnakaw? Bakit? Meron lang silang determinasyon. Diba? Yung lalo nila. They were determined. Makakapagpanakaw sila. Mapapasok nila yung bangko. Matatangay nila yung pera na napakarami doon. Because of mere determination. Eh, yung mga lingkod ng Diyos. Mas lalo na, di ba? God's people will succeed because they are doing the will of God. Amen? Amen. Kasi may tagumpay. Si Lord kasama mo, hindi ka magtatagumpay. Sino kasama ni Lord na hindi nagtagumpay? Magsabi kayo. Ginagawa mo yung will ni Lord, hindi ka magtatagumpay. Kapatid, we will be successful in everything we do. Bakit? Kasama mo si Lord. At ang ginagawa mo, will ni Lord, hindi will natin o will na ibang tao. Yung will ni Lord, ginagawa natin eh. Hindi tayo magtatagumpay. Pangako nga niya, hindi tayo iiwan. Hindi pababayaan man. Tapos pababayaan kaya, kapatid, ano bang yung pinagagawa ni Lord sa'yo ngayon? Yung will ni Lord ngayon, magtatagumpay ka. Kasi si Lord ang kasama mo. Amen? Ganun po yung buhay natin. Alisin po natin yung na yan, no? Yung perplex heart na yan. The unwillingness. Yung ano ba pang mga hacks na yan? Kung hindi natin iwasan yan, if we will not avoid those hacks, hindi na tayo makakapagpatuloy. We will be stagnant. The church will not grow. Bakit? Eh, ayaw natin alisin yan. Perfect heart will not bring us to the growth of the church. Confuses it. Be steady, unsteady heart, unstable mind. So, conclusion in Haggai 1:8-10, ang sabi, go up into the mountains and bring down timber and build my house. Yeah? Build my house, sabi nila. So that I may take pleasure in it and be honored upang ako ay maparangalan. Mataas ang aking pangalan, says the Lord. You expected much,
But see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth and its crops. Bakit sabi niya? Napabayaan ang ating bahay. Yung inasikaso nyo, yung sarili lamang ninyong bahay. Kapatid, hindi dapat pabayaan ang gawain ng